Minsan, hindi ang sigaw ang nagpapahalata sa kanya, kundi ang katahimikan sa pagitan ng kanyang mga pangungusap, ang maliliit na parirala, ang kaswal na mga komento, ang mga banayad na patama na binalot sa kumpiyansa at pinahiran ng alindog. Ang kahangalan ay hindi laging may kasamang drama. Minsan, nagtatago ito sa likod ng tila kapangyarihan, kamalayang pansarili o katapatan. Pero para sa sanay na tainga, para sa isip na stoic, hungkag ang mga salitang ito. Ang tunog ng lakas ay madalas ego. Ang tunog ng pananaw ay kadalasang pag-iwas. At ang tunog ng totoo lang ako ay madalas isang nakataguang emosyonal na kakulangan sa pag-unawa. Sabi ng mga Stoic, ang pananalita ay salamin ng kaluluwa. Kapag paulit-ulit na sinasabi ng isang babae ang parehong nakakalason na mga kataga, hindi lang siya basta nagsasalita. Ibinubunyag niya ang lahat tungkol sa kung paano niya tinitingnan ang sarili niya, ikaw, at ang mundong ginagalawan niya. Sa videong ito, ilalahad namin ang 6 na bagay na sinasabi ng mga hangal na babae. Hindi para manlait, hindi para manginsulto, kundi para hasaing muli ang iyong kakayahang kumilatis. Sa sandaling makilala mo ang mga katagang ito sa tunay nilang anyo, titigil ka sa pag-react at sisimulan mong bawiin ang iyong linaw. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento. Nakikita ko na ngayon. Magsimula na tayo dahil kapag narinig mo ang mga salitang ito, hindi mo na sila makakalimutan at yan ang unang hakbang patungo sa kalayaan. Nagpapakatotoo lang ako. Isa sa mga pinakamapandayang mapanirang parirala na maririnig mo mula sa isang babae ay, nagpapakatotoo lang ako. Sa unang dinig, tunog matuwid, totoo, prangka. Pero kung titingnan mong mabuti, bihirang masabi ang katagang ito sa diwa ng katotohanan. Hindi ito layuning linawin ang usapan. Layunin nitong manakit, mag-iwan ng sugat, at maglakad sa linya sa pagitan ng kalupitan at kredibilidad nang hindi kailanman nananagot. Kadalasan, inuuna ito ng komento na mababa ang tama, maaaring banat sa iyong katalinuhan, sa estado ng iyong karera, o sa isang bagay na lubhang personal tulad ng papel mo bilang ama. At kapag napakunot ang noo mo o lumayo ka sandali para magmuni-muni, hindi siya hihingi ng tawad. Isisisi niya sa iyo ang lahat ng reaksyon. Huwag kang masyadong maramdamin. Sa sandaling iyon, hindi ka humaharap sa isang taong tagapagdala ng katotohanan. Kaharap mo ang isang taong ginagawang sandata, ang pagiging prangka, para pagtakpan ang kakulangan sa emosyonal na pag-unlad. Ang babaeng namumuhay sa pariralang iyan ay hindi pinahahalagahan ang katotohanan. Kontrol ang mahalaga sa kanya. Gusto niyang malaman kung hanggang saan kanya kayang itulak bago ka umatras. May nakilala akong lalaki noon, isang retiradong Navy veteran, na may asawang palaging nagsasabi lang ng totoo. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting kinain ng katapatan ng babae ang kumpiyansa niya sa sarili. Sa una,
Tungkol ito sa pagiging magulang niya, kung paanong hindi siya sapat na istrikto. Pagkatapos, katawan naman niya, na raw pinabayaan niya ang sarili mula nang umalis siya sa serbisyo. Kalaunan, naging banat sa kanyang ambisyon, na habang ang ibang kaedad niya ay patuloy na nagtatayo ng kabuhayan, siya ay kontento na raw sa pensyon. Tuwing susubukan niyang ipahayag ang kanyang sama ng loob, tatawagin lang siyang mahina, pagtatawanan o pagbibintangang binabaluktot ang sinabi niya. Nanahimik siya ng maraming taon, naniwalang ang pagtanggap sa katapatan ng asawa ay bahagi ng pagmamahal. Pero hindi iyon pagmamahal, iyon ay pagkasira. Binalaan tayo ng mga Stoic, kadalasan nagkukubli sa anyo ng birtud ang kalupitan. Isinulat ni Marcus Aurelius, ang kabutihan ay di matutumbasan basta't totoo ito. At iyan ang susi, sinseridad, hindi dominasyon, hindi manipulasyon. Hindi iniiwasan ng isang stoic na lalaki ang katotohanan, pero alam niyang ang katotohanan ay hindi kutsilyo, ito ay salamin. Kung ginagamit lang ito ng isang tao para manaksak, hindi siya naghahanap ng linaw, naghahanap siya ng kapangyarihan. Ang babaeng palaging nagpapasabog ng salita at nagtago sa likod ng dahilan na totoo lang ako, ay hindi tunay na totoo. Sinusubok ka niya. Tinitingnan niya kung matatag ba ang hangganan mo o kung mabibili ang katahimikan mo ng hindi komportableng pakiramdam. Dito nagiging higit pa sa filosofiya ang Stoicism. Nagiging baluti ito. Paalala ni Epictetus, hindi ang nangyari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon. Ang matalinong lalaki ay hindi nakikipagdiskurso, hindi umaakto ng galit. Nakikita niya ang nangyayari at inaalis ang sarili bilang manonood. Kapag may taong ipinakita sa iyo na ang bersyon nila ng katapatan ay kalupitang binalutan ng kumpiyansa, isang aral na lang ang natitira. Hindi mo obligasyon ang presensya mo sa taong pinagpapalit ang pagkawasak sa lalim. Kung hindi mo kayang ko sa pinakamasama ko. Ngayon lumipat naman tayo sa isa pang parirala, kasing kalawang pero mas mapanlin lang. Isa itong uri ng pangungusap na kunwaring may kamalayang pansarili, pero sa totoo'y isa itong babala. Isang pahiwatig na nagsasabing, hindi ako magbabago, kakayanin mo na lang ako. Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa dinamika ng relasyon, isa sa pinakamalalakas na tagapahiwatig ng pangmatagalang emosyonal na hirap sa mga lalaki ay ang matagal na pagkalantad sa hindi inaasahang pagsabog ng emosyon. Hindi dahas, hindi pagtataksil, kundi paulit-ulit na kawalang stabilidad na nagpapanggap bilang pagiging totoo. At walang ibang parirala ang mas malinaw na nagsasabi niyan kundi ang modernong paborito. Kung hindi mo kaya ko sa pinakamasama ko, hindi mo ako deserve sa pinakamaganda ko. Ang tunog na mapalakas ay sa katotohanan ay isang mahusay na ginawang romantikong palusot sa pabagubagong asal. Hayagan nitong sinasabi na wala siyang interes sa pananagutan, kundi sa pagpapakasarili. Hindi ito panawagan para sa pag-unawa, ito'y paghingi ng walang kondisyong pagtanggap, ng walang kapalit na pagsisikap. Kadalasan, ibinabato ito
Pagkatapos ng emosyonal na pagsabog, paulit-ulit na kawalang galang o sunod-sunod na maling desisyon na ayaw niyang akuin. Isa itong paraan ng pag-iwas, isang taktika ng pagsasalin ng pananagutan na ginagawang sukatan ng katapatan ang kanyang pagiging pabigla-bigla. Pero ito ang katotohanan. Ang babaeng ipinagmamalaki ang pinakamasama niyang sarili na parang babala ay hindi naghahanda para sa tiwala. Binabalaan kanyang kaguluhan ang puhunan niya, at kapag tinanggap mo iyon kahit minsan, babayaran mo iyon habang buhay. Ngunit ang isang stoic na lalaki ay hindi nag-a-audition para sa pagtitiis. Hindi niya pinatutunayan ang halaga niya sa pamamagitan ng pagtanggap sa bagyong walang katapusan. Hindi siya nananatili para ipakitang kaya niya ang sakit. Nananatili siya kung may kapayapaang pwedeng buuin, hindi kaguluhang kailangang tiisin. Ang lalaking nakatawid na sa sarili niyang apoy na hinarap ang trauma, pagtanda, kabiguan at dalamhati, hindi niya tinuturing na pagnanasa ang drama. Tinuturing niya itong pagkasira. Sa sandaling ang babae ay ihain ang kanyang pinakamasama na parang permanenteng bahagi ng pagkatao, imbes na isang yugto ng paglago. Nakikita ito ng stoic kung ano talaga ito. Isang pulang bandilang iwi na wagayway sa liwanag ng araw. Itinuturo sa atin ng stoicism na ang lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya mong tiisin mula sa iba. Nasusukat ito sa kakayahan mong pumili ng kapayapaan kahit na ang kaguluhan ay ipinapackage bilang pagmamahal. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay mo ay nakasalalay sa kalidad ng iyong pag-iisip. Ang lalaking laging nakaantabay sa susunod na pagsabog ng damdamin ay hindi malinaw ang isip. Nabubuhay siya sa gilid ng emosyonal na basag na salamin. Hindi iyon dangal. Iyon ay mabagal na pagkabulok. Kapag sinabi ng isang babae, kung hindi mo kaya ko sa pinakamasama ko, unawain mo ito. Ang tunay niyang sinasabi ay, hindi ako magbabago, ikaw ang kailangang mag-adjust. At sa sandaling pumayag ka sa kasunduang iyon, unti-unti kang mawawala sa sarili mong anyo. Luluwag ang mga hangganan mo. Ang katahimikan mo ay magiging pagsuko. Unti-unti, ang presensya mo sa relasyon ay hindi na para sa paglago, kundi para sa pagkukulong. Ang isang stoic na lalaki ay hindi sumusuko sa apoy para lang patunayan na siya ay matatag. Lumalakad siya sa kung saan malinaw ang hangin. Kapag ang isang babae ay pinagpapalit ang pagiging pabago-bago sa pagiging malalim, hindi siya nakikipagtalo. Tahimik siyang umaalis. Walang ingay, walang panlalait, walang paghingi ng tawad. Ngayon, lilipat tayo sa isang mas nakakalasong parirala. Isang tahasang sumusugod sa iyong pagkalalaki. Hindi para hamunin ito, kundi para kontrolin, hindi ka tunay na lalaki.
Isa sa pinakasubtil at mapanlinlang na anyo ng manipulasyon ay hindi tunog galit, tunog matapang. Ito ang sandaling tumingin sa iyo ang isang babae ng diretso sa mata matapos maliitin ang mga pinahahalagahan mo, balewalain ang boses mo, at saka sabihing may halong kalkulasyon. Hindi ka tunay na lalaki. Hindi iyon usapan, panunulsol iyon. Hindi iyon para magbukas ng pag-uusap. Layunin nitong tamaan ang ugat ng loob mo. Hindi kanya sinusubukang unawain. Sinusubukan niyang makita kung gaano kabilis kang kikilos. Isa itong bitag para akitin kang mag-react, agawin ang composure mo, at gawing sukatan ng lakas kung gaano kalakas ang sagot mo, sa halip na kung gaano katahimik ang paninindigan mo. Ang malungkot ay maraming lalaki ang nahuhulog dito. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil tinuruan silang ang pagkalalaki ay kailangang ipagtanggol anumang oras. Pero hindi iyon lakas. Iyon ay pagkaalipin sa kanyang pag-aproba. Nakikita ng Stoic na lalaki ang ganitong galawan kung ano talaga ito. Isang laro ng panunukso at kontrol. Kapag ginamit ng isang tao ang pagkatao mo bilang panabla, malinaw na hindi niya iyon iginagalang simulat sa pool. Sa sandaling simulan mong ipakita ang halaga mo, imbes na ipamuhay ito, na ibigay mo na ito sa kanya. Ang tunay na lakas ay hindi maingay. Hindi ito kailangang sumigaw. Hindi ito kailangang kumagat sa paen para patunayang may ngipin. Ang lakas ay ang pananatiling hindi natitinag sa harap ng panlalait. Hindi dahil hindi mo ito narinig, kundi dahil alam mong ang nagpapakilala sa iyo ay hindi galing sa tinig ng iba. Isinulat ni Marcus Aurelius, piliin mong huwag masaktan at hindi ka masasaktan. Hindi iyon pagtanggi sa katotohanan. Iyon ay pag-aangkin ng kapangyarihan sa sarili. Kapag may nagsabing, hindi ka tunay na lalaki, ang totoo nilang sinasabi ay, gusto kitang makitang mabuwal. Pero ang stoic na lalaki ay hindi sumasayaw para lang patunayang marunong siyang maglakad. Naglalakad siya ng tahimik, may direksyon. Kapag paulit-ulit na sinusubukang sirain ng isang tao ang kanyang baluti, hindi niya ito pinatitibay sa yabang. Inaalis niya ang entablado, sapagkat kapag ang isang babae ay paulit-ulit na sinusubok ang pagkatao mo sa pamamagitan ng pang-iinsulto, hindi niya sinusubok ang lakas mo. Sinusubok niya ang pagsuko mo. Gusto niyang kontrolin ang reaksyon mo para siya ang magsulat ng kwento. Na ang galit mo ay kahinaan, na ang katahimikan mo ay pag-amin, na ang lakas mo ay dapat sa kanya lamang dumaan. Pero ang katahimikan para sa isang stoic ay hindi kahinaan. Ito ay estratehiya. Ang lalaking pinipiling huwag pumatol sa bawat panunulsol ay hindi umiiwas sa labanan. Pinipili niya ang mas mataas na digmaan, kung saan ang dangal ang nananalo laban sa drama, kung saan ang kontrol ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw, kundi sa tibay ng presensya. Ang babaeng kailangang pasabugin ka para lang maramdaman niyang makapangyarihan siya.
Hindi niya sinusubok ang pagkalalaki mo. Inaamin lang niya na hindi niya kayang harapin ang isang lalaking hindi natinag. Hindi ko kailangan ng lalaki. Ang susunod na parirala ay maaring hindi diretsahang umaatake sa pagkalalaki mo, pero taglay nito ang parehong lason. Isa itong pangungusap na nagkukubli sa likod ng pagmamataas, pagiging independyente at pagsuway. Kapag inakala mong ito'y tanda ng kumpiyansa, matatagpuan mong nagbibigay ka sa isang taong kumbinsidong wala siyang kailangang makuha mula sa iyo. Kapag malakas at may diin na sinasabi ng isang babae, "Hindi ko kailangan ng lalaki," bihirang ito'y magmula sa tahimik na kapangyarihan. Mas madalas ito'y bunga ng pinagsama-samang galit, mga taon ng hindi nalulutas na tensyon, mga sirang koneksyon, at mga sugat na hindi kailanman kinilala. Hindi ito tinig ng tunay na kalayaan, ito'y aling-aungaw ng depensa. Ang lakas ng boses ay hindi kumpiyansa. Ito ang tunog ng isang taong sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ang pag-iisa ay tagumpay. Ang isang babaeng tunay na matatag ay hindi kailangang ipag-ingay ang kanyang pagiging independyente. Ipinapakita niya ito sa kilos, may grace, may katahimikan, may kapanatagan. Pero ang babaeng ginagamit ang pariralang ito bilang isang badge ay madalas may mas malalim na sinasabi. Hindi pagtanggi sa mga lalaki, kundi pagkabigo na makibagay sa isa ng walang banggaan. Habang paulit-ulit niya itong inuulit, mas lalo niyang inihahanda ang sarili sa panibagong digmaan, hindi sa isang maayos na ugnayan. Ang madalas na pagkakamali ng mga lalaki ay ang paniwalaing lakas ang ganitong ugali. Naririnig nila ito at iniisip na malakas siya. Pero hindi magtatagal, matutuklasan nilang ang lahat ng suporta nila ay unti-unting tinutulak palayo, hindi dahil ayaw niya ng tulong, kundi dahil ang pagtanggap nito ay nangangahulugan ng paglalambot. At ang paglalambot para sa kanya ay tila kahinaan, isang wikang hindi na niya ginagamit. Ang stoic na lalaki ay hindi nakikipagtalo sa ganitong mga pahayag. Hindi niya sinusubukang ayusin ito. Hindi siya nakiusap na maging exception. Nakikinig siya, nagmamasid, at tahimik na umaatras na may dignidad. Dahil kapag may isang taong binibigyang kahulugan ang sarili, batay sa kung sino ang hindi niya kailangan, malinaw nang pinili niyang panatilihin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng distansya. At ang pinakamasamang pwedeng gawin ay ang ibuhos ang emosyon mo sa isang taong ang buong pagkatao ay itinayo sa paninindigang hindi ka kailanman papasukin. Ang landas ng isang stoic ay hindi tungkol sa pagbago ng iba. Ito'y tungkol sa pagtangging baguhin ng mga taong tumatanggi sa koneksyon, pero humihingi ng presensya. Isinulat ni Marcus Aurelius, "Pumasok ka sa sarili mo, ang makatwirang kaluluwa ay sarili nitong kanlungan." Kapag humarap ka sa isang taong nagsasabing, "Hindi kita kailangan," paniwalaan mo sila, walang galit, walang pagtatalo, at walang paghingi ng tawad. Minsan, ang pinakamas makasariling pagmamahal ay hindi ang manatili
para patunayang may halaga ka, kundi ang lumakad palayo nang hindi kailangang patunayan iyon sa kahit kanino. Ang susunod na parirala ay mas mapanganib pa. Hindi malakas, hindi palaban, kundi mapanlinlang na banayad. Isa itong pangungusap na nagkukubli sa anyo ng trauma at pagiging biktima. Pero sa likod nito ay isang kwentong kailanman ay walang paglago. Kapag hindi ka naging maingat, makikita mong sarili mong nilalabanan ang mga multong hindi mo naman nilikha, habang ikaw pa ang ginagawang kontrabida. Lahat ng ex ko toxic. Kapag sinabi ng isang babae na lahat ng lalaking naging bahagi ng kanyang nakaraan ay toxic, huminto ka. Ang ibinibigay niya ay hindi lang isang sulyap sa kanyang kasaysayan, kundi isang kumpisal kung paano siya magkwento. Hindi isa, hindi dalawa, lahat. Bagamat totoo ang trauma, ang ganitong klaseng malawakang pahayag ay hindi palatandaan ng paggaling, kundi ng isang paulit-ulit na pattern. Ang isang stoic na lalaki ay nakikinig sa kung ano ang wala. Walang pagninilay, walang pananagutan, walang lalim. Isa lang itong tuloy-tuloy na kwento kung saan siya palaging biktima at ang lahat ng iba ay kontrabida. Hindi ang sakit niya ang nakakabahala, kundi ang relasyon niya rito. Dahil ang taong tunay na lumago mula sa pagdurusa ay hindi ginagamit ang sakit bilang pambungad sa kanyang pagkatao. May nakilala akong lalaki, nasa kalagitnaan ng 50s, 2 beses ng diborsyado, at nakilala niya ang isang babaeng tila may malalim na pag-unawa sa sarili. Matalino, kaakit-akit, at bukas kung magsalita tungkol sa nakaraan, puno ng damdamin. Pero habang lumilipas ang panahon, napansin niyang pare-pareho ang wakas ng bawat kwento. Nagsinungaling siya, sinira niya ako. Isa siyang narcissist. Makalipas ang ilang buwan ng pakikinig, tinanong niya ito, "Anong bahagi ang ginampanan mo sa lahat ng ito?" Bigla itong natahimik, na-offend sa tanong. Parang ang pananagutan ay isang uri ng pagtataksil. Nanatili siya ng mas matagal kaysa nararapat. Iniisip na baka ang kanyang pagtitiis ay magbunga ng pagbabago. Sa halip, itinuring ang kanyang pagtitiis bilang pahintulot at sa huli, nalunod din siya sa kwento ng babae. Binalaan tayo ni Seneca, mas nagdurusa tayo sa imahinasyon kaysa sa realidad. May mga taong hindi lang nabubuhay sa ilusyon ng pagdurusa. Ginagawa nila itong pagkakakilanlan. Ginagawa nila itong palabas. At kung ikaw ang susunod na lalaki sa kanyang kwento, huwag mong isipin na kakaiba ang magiging trato sa iyo. Hindi ka pinili. Ikaw ay itinalaga. Isusulat niya ang script, i-edit ito, at sa kalaunan, babaliktarin. At kapag dumating ang alitan, na siguradong darating, hindi ito sasalubungin ng komunikasyon o pagmumuni-muni. Sasalubungin ito ng isang kwentong matagal nang isinulat, katulad ng sa iba. Alam ng isang stoic na lalaki na ang relasyon ng isang tao sa kanyang nakaraan ay nagsasabi ng lahat tungkol sa kung paano siya makikitungo sa kasalukuyan. Isinulat ni Marcus Aurelius,
Ang hadlang sa aksyon ay nagiging daan ng aksyon. Ang humaharang sa daan ay siya ring nagiging daan. Pero ang babaeng patuloy na sinisisi ang lahat ng lalaking naiwan sa kanyang likuran ay hindi sumusulong, umiikot lang siya sa parehong bilog. At kapag isinama mo ang sarili mo sa orbit na iyon, babayaran mo ang mga pagkakautang na hindi mo naman ginawa. Hindi mo kailangang maging perpekto siya, pero kailangan mong makita kung totoo siya. Ang tunay na katapatan ay hindi ginagawang malinis ang nakaraan. Inaako ito. Ang babaeng laging inilalarawan ang sarili bilang bayani o biktima ay hindi pa handa para sa tunay na relasyon. Naipit pa rin siya sa entablado. At ikaw ay para sa isang bagay na mas tahimik, mas matatag, at hindi nangangailangan ng paulit-ulit na pagdadalamhati para lang maramdaman ng kahulugan. Ang susunod ay mas banayad pero mas mapanganib pa. Isang parirala na parang tunog lakas, pero madalas ginagamit kapag wala ng integridad. Hindi ito tungkol sa koneksyon, kundi sa kontrol. Panahon ng pag-usapan ng pinaka-abuso at maling gamit na salita sa bokabularyo ng kababaihan, halaga. Alam ko ang halaga ko. Ayon sa mga pag-aaral sa behavioral psychology, ang mga taong madalas magsalita tungkol sa kanilang halaga ay kadalasang nagkukubli ng malalim na insecurities. Hindi ito tanda ng tunay na kumpiyansa. Sa madaling salita, habang lumalakas ang sigaw, mas tumitining ang kawalan ng laman. Kaya kapag sinabi ng isang babae sa iyo, "Alam ko ang halaga ko," huwag mong agad isipin na kaharap mo ang isang matatag at may sapat na pag-unawa sa sarili. Sa maraming pagkakataon, ang totoo mong naririnig ay isang linyang paulit-ulit ng inensayo, isang performance, hindi pag-unlad. Karaniwang lumalabas ang mga salitang ito kapag kino-question ang kanyang ugali, ang kanyang mga inaasahan, o ang kanyang mga inconsistency. Imbes na magmuni-muni o magbago, idinedeklara niya ang kanyang halaga. Malakas, matalas, may kumpiyansa, pero walang laman. Ang tunay na halaga, hindi ipinapahayag, isinasabuhay ito. May konsistensya. Hindi kailangang ipagtanggol dahil kitang-kita ito sa biyaya, sa pagtitimpi, sa karakter, at sa malinaw na hangganan. Ang babaeng tunay na alam ang kanyang halaga ay hindi kailangang sabihin ito. Ipinapakita niya ito sa tahimik at marangal na paraan, lalo na kapag walang nakakakita. Pero ang babaeng ginagamit ang "alam ko ang halaga ko" bilang panangga ay madalas hindi talaga tungkol sa halaga ang sinasabi. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang presyo, ang pamantayan na ginagamit niya para bigyang katwiran ang entitlement, sobrang reaksyon, at pag-iwas sa pananagutan kapag ito'y di komportable. Hindi ito tungkol sa value, ito'y tungkol sa leverage. Alam agad ng isang stoic na lalaki ang kaibahan ng halaga sa ingay. Hindi siya pumapasok sa diskusyon para lang patunayan kung gaano kagaling ang isang taong ang galing ay laging isinisigaw. Hindi niya binibigyang pansin ang huwad na lakas. Nakikinig siya, nanonood at tahimik na umaatras kapag ang ipinapakitang lakas ay sa totoo pagtanggi sa paglago. Sabi ni Marcus Aurelius,
Huwag mong aksayahin ang oras sa pagtatalo kung ano ang dapat sa isang mabuting tao. Maging isa na lamang. Pareho rin ito dito. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na sinisiguro ang halaga niya sa salita, kadalasan, hindi siya sigurado rito sa loob. Ang panganib ay wala sa mismong parirala, kundi sa emosyonal na transaksyong nalilikha nito. Nagsisimula kang maramdaman na kailangan mong may patunayan. Nagsisimula kang magpaliwanag ng iyong mga pamantayan, ng iyong mga hangganan, ng iyong mga inaasahan. At bago mo pa namamalayan, nakikipagnegosasyon ka na sa isang taong sarado na sa pag-aayos mula pa sa simula. Dahil ang bersyon niya ng halaga ay hindi para sa pagkakasundo, ito'y para sa kontrol. At kapag nalalagay sa alanganin ang kontrol na iyon, hindi siya nagmumuni-muni, mas lalo pa siyang tumitigas. Maliwanag ang landas ng isang stoic. Hindi mo tinatalo ang isang namamagang ego sa pagtatalo. Hindi mo sinusubukang ayusin ang ayaw magbago. Nanatili ka sa iyong sariling linaw. Hindi mo kailangang bastusin siya, itama siya, o kumbinsihin siya. Ang kailangan mo lang, huwag makisali. At ang katahimikan mo, ang kawalang reaksyon mo, hindi ito pag-iwas. Ito ang pinakamataas na anyo ng respeto sa sarili. Ang susunod na bahagi ay hindi na isang parirala. Ito na ang tugon mo. Dahil matapos mong marinig ang 6 na linyang ito, ang tanong ay hindi na, anong mali sa kanya? Ang tunay na tanong ay, ano ang gagawin mo sa nakita mo? Hindi ka mananalo sa pagiging mas maingay, mananalo ka sa pag-alis, nang buo pa rin ang iyong kapayapaan. Kapag ipinakita na ng isang babae kung sino talaga siya sa pamamagitan ng mga salitang binanggit natin, hindi mo kailangang itama siya. Ang kailangan mo lang ay paniwalaan siya. Bawat salitang inuulit niya, bawat pariralang kinakapitan niya, ay nagsasabi kung paano niya nakikita ang sarili niya at kung ano ang inaasahan niya mula sa iyo. Pagtitiis ng walang pananagutan, pasensya ng walang balanse, at respeto na hindi naman niya pinaghirapan. Pero ang stoic na lalaki, hindi nakikipagtalo sa ilusyon. Hindi siya tagapagligtas ng isipan na kinahuhumalingan na ng may-ari nito. Pinapakinggan niya ang totoo at nilalayuan ang hindi. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamabisang paghihiganti ay ang hindi maging kagaya ng taong nakasakit sa iyo. At iyon ang tahimik mong kapangyarihan, hindi upang makipaglaban sa kanyang laro, kundi ang lampasan ito. Walang sermon, walang eksena, presensya, tapos distansya. Kung binigyan ka ng video na ito ng kaliwanagan, huwag mong sarilinin. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at mag-comment ng, hindi ako makikipagtalo sa kahangalan, nilalampasan ko ito. Dahil ang karunungan ay hindi nakikiusap na mapakinggan. Ito'y nagiging hindi mapagkakaila at tahimik nitong iniiwan ang lahat ng mababaw sa katahimikan.